Ang sabi nga nila, ang bawat magulang ay nagtatanim ng mga pangarap para sa kanilang mga anak. Ang bawat tawa, bawat pagsisikap sa pag-aaral at bawat pag-aayos ng buhok sa harapan ng salamin ay mga maliliit na hakbang patungo sa isang magandang kinabukasan. Isang kinabukasan na binuo mula sa pagmamahal, paggabay at pag-asa. Ngunit sa mundong ito, may mga pagkakataon na ang mga pangarap na ito kahit gaano kataas at kaganda ay kayang burahin at durugin ng malupit na tadhana sa loob lamang ng isang gabi. At ang masakit pa rito, ang mga pangarap na tinanim ng mga pagmamahal ay bigla na lamang maglalaho at ang maiiwan na lamang ay isang malaking blanko at walang katapusang pagdadalamhan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Sa isang tahimik at disenteng tahanan sa lungsod ng Cebu ay may dalawang magkapatid na magkaiba man ang hilig at personality ay pinagbubuklod naman ng napakatatag na pagmamahalan at malaking pangarap sa buhay. Sila ang magkapatid na Chong. Si Marijoy Chong, 21 taong gulang. Kung titignan mo si Marijoy, makikita mo kaagad sa kanya ang imahe ng isang tipikal na mabait na anak at seryosong estudyante. Mahilig siyang sumali sa mga beauty pageants sa kanilang komunidad at paralan. Tuwing sasapit ang kompetisyon ay makikita mo ang kanyang determinasyon, ang pag-iensayo ng kanyang lakad, ang pag-aayos ng kanyang mga kasuotan. Pangarap niyang marating ang mas malalaking entablado at ang kanyang pamilya ang kanyang numero 1 tagahanga. Si Jacqueline Chong, 19 na taong gulang naman, ay ang kabaligtaran ng kanyang ate pagdating sa personality. Palangiti siyang nakasalamin dahil sa kanyang mataas na grado ng mata na umabot na sa 500. Ang salaming yon ang kanyang kasama araw-araw sa pagbabasa ng mga makakapal na libro at pagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Siya ang tipo ng anak na walang ibang hangad kundi ang makapagtapos, makakuha ng magandang trabaho at masuklian ang lahat ng sakripisyo ng kanyang mga magulang. Masipag, tahimik ngunit may matibay na paninindigan sa kanyang mga pangarap. Dalawang magkaibang mundo, dalawang magkaibang pangarap, ngunit parehong nagdadala ng liwanag sa pamilyang Chong. Ang gabi ng July 16, 1997 ay nagsimula bilang isang ordinaryo at tipikal na gabi sa Cebu. Nang mga oras na yon, masama ang panahon, maulan ang gabi, malamig ang simoy ng hangin at ang mga kalsada ay basang-basa dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Ang magkapatid na si Marijoy at Jacqueline ay nagtungo sa Center Point Mall sa Cebu upang mag-asikaso ng kanilang mga personal na mga gawain. Matapos ang kanilang lakad, nagpasya ang magkapatid na maghintay na lamang sa labas ng mall sa may waiting area upang sunduin ang kanilang pamilya. Dalawang magkapatid na magkasama sa ilalim ng silong, nagtatawanan o nag-uusap tungkol sa kanilang araw. Habang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa kalsada, yakap-yakap ang kanilang mga gamit, naghihintay na dumating ang sasakyang mag-uuwi sa kanila sa isang ligtas at mainit na tahanan. Walang kaalam-alamang dalawang dalagang ito na sa mga sandaling yon. Ang dilim sa kanilang paligid ay hindi lamang dala ng gabi at ng ulan. May mga mata na nakatutok sa kanila mula sa kawalan. Walang kaalam-alamang buong mundo na ang mga sandaling yon na magkasama sina Marijoy at Jacqueline ang huling beses na makikita silang buhay ng sangkatauhan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang kanilang mga tawa ay tuluyang lalamunin ng katahimikan ng gabi. Sa loob naman ng kanilang bahay habang patuloy ang pag-init ng hapunan at ang pagpatak ng oras, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ni Mrs. Thelma Chong. Ang oras ng pag-uwi ng mga anak ay lumampas na. Pasado alas 8, alas 9 hanggang sa sumapit ang alas 10 ng gabi. Wala pa rin sina Marijoy at Jacqueline, walang kumakatok sa pintuan. Doon na nagsimula ang paulit-ulit na pagtawag sa mga kaibigan ng dalawang dalaga para itanong kung kasama ba nila ito. Pero walang makapagsabi kung nasaan ang dalawa. 2 araw ang lumipas na puno ng paghahanap, pag-iyak at pagmamakaawa sa mga otoridad. 2 araw na walang tulog, nagbabaka sakali sa bawat sulok ng lungsod kung may nakakita sa dalawang magkapatid hanggang sa sumapit ang balita
na hinding-hindi ninanais na marinig ng kahit na sinong magulang sa buong mundo. Sa isang malayong bahagi ng probinsya, sa isang bayan na kung ituring ay tahimik sa Karkar, Cebu, may isang malalim at madilim na bangin doon, isang lugar na malayo sa mata ng maraming tao, napapaligiran ng mga naglalakihang puno at matatalas na bato. Doon ay may isang residenteng nakapansin sa isang hindi pamilyar na bagay sa ilalim ng bangin. Nang ito'y suriin ng mga otoridad, tumambad ang isang karumal-dumal na eksena. Natagpuan nila ang bangkay ng isang babae. Ang kanyang katawan ay halos walang kahit na anong kasuotan. Ang kanyang kaliwang kamay ay posas. Punit ang pantalon, nakataas ang kanyang t-shirt hanggang sa parte ng dibdib at nakababa ang kanyang bra. Nababalutan din ng packing tape ang kanyang mukha at leeg. Isang patunay na dumanas siya ng matinding pagmamalupit, pananakot at kawalan ng kalayaan bago siya tuluyang binawian ng buhay. Para bang ang kanyang katawan ay hindi itinuring na tao. Itinapon siya roon na parang isang basurang nais lamang itago at kalimutan ng mga salarin. Matapos nilang gawin ang kanilang mga madidilim na hangarin. Ang pamilya Chiong sa gitna ng kanilang panghihina ay dinala sa lugar para kilalanin ang bangkay. Sa kabila ng mga natamong pinsala sa katawan, kinumpirma ng pamilya ang masakit na katotohanan. Ang babaeng nakuha sa ilalim ng bangin, ang babaeng tinalian ang mga kamay at winakasan ang buhay sa pinakamalupit na paraan, ay walang iba kundi si Mary Joy, ang masipag na estudyante, ang anak na may mataas na grado sa mga subjects niya. Ang dalagang marami sanang gustong marating sa buhay ay nakahandusay ngayon sa isang punerarya. Wala ng buhay at wala na ang mga pangarap. Pero sa gitna ng malakas na iyakan, sa gitna ng matinding galit at panlulumo ng pamilya Chiong, may isa pang napakalaking tanong ang biglang pumasok sa lahat ng mga nag-iimbestiga. Isang tanong na nag-iwan ng mas malalim na misteryo sa gabing yon. Kung ang katawang ito ay kay Mary Joy, nasaan si Jacqueline? Nasaan ang nakababatang kapatid na kasama niya sa waiting area ng mall sa gitna ng bumubuhos ng ulan? Buhay pa ba siya? O may mga mas malala pang sinapit ang kanyang katawan sa kamay ng mga demonyong kumuha sa kanila matapos matagpuan ang malamig na bangkay ni Mary Joy sa bangin ng Karkar? Ang sumunod na mga buwan ay naging isang napakahabang kalbaryo para sa pamilya Chiong. Blanko ang mga pulis at walang kahit na isang matino o malinaw na lead na pwedeng hawakan. Ang imbestigasyon ay umabot sa puntong paikot-ikot lamang. Walang direksyon at tila unti-unti nang nauubusan ng pag-asa. Ipinakita sa yugtong ito ang sagat-sagarang pagod ni Rodolfo at Telma Chiong. Ang buhay ng mag-asawa ay tuluyang huminto. Ang kanilang mga anak at gabi ay nagpalipat-lipat na lamang sa pagitan ng pag-iyak, pagpunta sa mga presinto at paghahanap sa anak na si Jacqueline, na hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin natatagpuan ang katawan. Ang bawat katok sa kanilang pinto at ang bawat pagring ng telepono ay nagdadala ng matinding kaba at pag-asa na baka eto na ang balita kung nasaan si Jacqueline, ngunit palaging kabiguan ang sumasalubong sa kanila. Ang kawalan ng closure o kasagutan kung buhay pa ba o patay na ang kanilang bunsong anak ang mas lalong nagpabigat sa kanilang pang-araw-araw na pagdadalamhati. Habang nagpapatuloy ang pag-iimbestiga ng mga otoridad, nagsimula namang kumalat ang iba't ibang bulong-bulungan sa buong lungsod ng Cebu. Naging pangunahing paksa sa mga usapan sa kalsada, sa mga palengke at sa mga tahanan ang sinabit ng Chiong Sisters. Dahil dito ay binalot ng matinding takot ang mga magulang sa Cebu para sa kaligtasan ng kanilang sariling mga anak. Ang mga dating masisiglang kalsada tuwing gabi ay biglang naging tahimik na dahil sa pangambang baka may gumagala pang demonyo na handang mandukot muli. Ang takot na ito ng publiko ay nagbunga ng napakatinding pressure sa pamahalaan at sa mga lokal na pulisya. Araw-araw ay binabatikos sila sa media at hinahamon na bigyan ng muka ang pangalan ng taong may sala sa likod ng karumal-dumal na krimen upang maibalik ang kapayapaan sa Cebu. 10 buwan ang lumipas na puno ng kadiliman sa investigasyon. Ngunit taong 1998, biglang niyanig muli ang publiko nang may lumabas na isang pangalan na magpapabago sa ihip ng hangin. Si Davidson Valiente Rusia o mas kilala bilang David Rasha. Si Rasha ay isang lalaki
may napakaraming madilim na nakaraan. Bigla siyang lumitaw sa eksena bilang isang state witness o testigo ng gobyerno at umaming kasama raw siya sa mismong grupo na kumuha, humalay at pumatay sa magkapatid na Tiong. Dahil sa kanyang paglutang, ang kaso na dating stagnant ay biglang nagkaroon ng mga muka dahil nagsimula na siyang magbaba ng mga pangalan ng kanyang mga nakasama raw ng gabing yon. Ang mga pangalang binitawan ni David Rasha ay agad na naging mitya ng malaking iskandalo dahil hindi sila mga ordinaryong kriminal o akyat bahay lamang. Itinuro niya ang isang grupo ng 7 kabataan na nagmula sa mga mayayaman, kilala at may impluwensyang pamilya ng Cebu. Nakalaunan ay tinawag ng media bilang The Tiong 7. Ang pinakamatunog at nangungunang pangalan sa kanilang listahan ay si Francisco Paco Larrañaga. Si Paco ay isang mestisong kabataan na may dugong Espanyol at ang kanyang pamilya ay may malalakas na koneksyon sa mundo ng politika at negosyo sa bansa. Kasama sa mga itinuro ni Rasha na kasabwat ng gabi ng krimen ay sina Alberto Canyo alias Alan Pahak, 33 years old. Siya ang van driver. Ariel Balansag, 23 years old, ang konduktor. Roel Adlawan alias Wesley, 22 years old. Josman Aznar, 26 years old, mula sa pamilyang may-ari ng Southwestern University sa Cebu. Ang magkapatid na sina James Anthony Uy, 16 years old at si James Andrew Uy, 16 years old mula sa mayamang Chinese-Filipino family. At ang 19 years old na si Francisco Juan Larrañaga, Spanish-Filipino citizen alias Paco. Dahil sa mga pangalang ito, ang usapin ay hindi na lamang naging tungkol sa isang krimen, kundi naging isang giyera na rin sa pagitan ng hustisya para sa mga mahirap at ng makapangyarihan na mga mayayaman sa paningin ng publiko. Ang buong teorya ng mga pampublikong taga-usig o prosekusyon laban sa grupo ni Paco Larrañaga ay halos nakasandal lamang sa naging testimonya ni David Rasha. Upang makuha ang kanyang salaysay, binigyan siya ng pamahalaan ng tinatawag na blanket immunity, isang kasunduan kung saan ay hindi siya pwedeng makasuhan o makulong sa krimeng ito, kapalit ng kanyang pagturo sa kanyang mga kasamahan. Umupo si Rasha sa witness stand at sa loob ng ilang araw ay detalyado niyang sinalaysay kung paano raw nila sinagawa ang pagdukot at pagpatay. Ang sabi pa nga ni Rasha, kasama niya raw si Paco Larrañaga sa Ayala Center sa Cebu noong maagang bahagi ng gabi ng July 16, 1997. Ngunit sa gitna ng mahabang testimonya na ito, lumabas ang unang malaking bitak sa kredibilidad ng star witness noong dinala na ang proseso sa cross-examination. Bagamat nagtagal ng ilang araw ang pagsasalita ni Rasha para sa panig ng gobyerno, ang trial court ay nagbigay lamang ng napakaikling oras, 30 minuto o kalahating oras lamang para sa abogado ni Paco Larrañaga upang tanungin at igisa si Rasha sa kanyang mga sinabi. Sa kabila ng napakaikling oras na ito, nagawa pa ring itatag ng abogado ng depensa na si Rasha ay tahasang nagsisinungaling sa harap ng prosekusyon at ng korte. Nung una, mariing isinumpa at sinabi ni Rasha sa korte na kailanman ay hindi pa siya nahatulan o nakukulong sa kahit na anong krimen sa kanyang buong buhay. Pero nang ilabas ng abogado ni Paco ang mga opisyal na dokumento mula sa ibang bansa ay nabuking ang kanyang totoong pagkatao. Si David Rasha ay isa palang convicted felon o isang taong napatunayang may sala na sa batas at naging miyembro rin ng gang sa ibang bansa. 2 beses na siyang nasentensyahan at nakulong sa Amerika dahil sa mga krimen ng pagnanakaw at forgery. Nang iharap sa kanya ang mga matitibay na ebidensyang ito sa loob ng silid hukuman, hindi na kaya nang harapin ni Rasha ang kanyang sariling kasinungalingan at bigla na lamang itong hinimatay sa gitna ng paglilitis. Bukod sa kanyang madilim na record sa Amerika, may isa pang malaking question sa kanyang paglitaw. Si David Rasha ay ganap na hindi kakilala ni Paco Larrañaga at ng iba pang mga akusado bago mangyari ang kaso. Lumitaw lamang siya 10 buwan matapos ang krimen kung kailan ang pressure sa mga otoridad ay nasa pinakamataas na antas na. Ang kanyang kwento
na kasama niya si Paco sa Cebu ng gabing yon ay direktang bumangga sa matigas na paninindigan ni Paco Larrañaga na noong gabi ng July 16, 1997 ay kasama ang kanyang mga kaibigan sa R&R restaurant sa Quezon City sa Maynila na milya-milya ang layo mula sa lungsod ng Cebu. Ang tapatan ng mga ebidensya sa loob ng silid hukuman ay mas lalong naging matindi nang ilatag ng kampo ni Paco Larrañaga ang kanyang mga alibay upang patunayan na imposible siyang nasa Cebu noong gabi ng July 16, 1997. Nagdala ang kanyang mga abogado ng 45 saksi sa korte. Ang mga taong ito ay hindi mga ordinaryong saksi lamang. Sila ay binubuo ng mga guro, propesor, chef at mga kaklase ni Paco sa Center for Culinary Arts or CCA sa Quezon City kung saan siya kasalukuyang nag-aaral noon. Lahat sila ay sumumpa sa harapan ng batas na nakita, nakasama at nakasalamuhan nila si Paco sa Maynila sa mismong araw at gabi na sinasabi ng prosekusyon na nangyari ang pagdukot at pagpatay sa Chong Sisters sa Cebu. Pero sa kabila ng malalaking bilang ng mga saksing ito, ang Cebu Regional Trial Court Branch 7 ay nagpakita ng isang kakaibang desisyon. Dineklara ng trial court na ang 45 testimonya na ito ay walang silbi, walang kinalaman at irrelevant sa kaso. Tinanggihan ng korte na tanggapin ang mga salaysay na ito sa ilalim ng katwiran na ang mga nagpatotoo ay mga kaibigan lamang ng akusado. Dahil sa linyang ito, tuluyang binasura ang pagkakataon na mailatag sa opisyal na record ng paglilitis ang bersyon ng depensa. Sa labas ng silid-aralan, nais din sanang iharap ng mga abogado ni Paco ang mga matitibay na patunay na noong gabi ng krimen, ang 19 na taong gulang na si Paco ay dumalo sa isang pagtitipon o party kasama ang kanyang mga kaibigan sa R&R restaurant na matatagpuan sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ayon sa mga nakasama niya, nanatili si Paco sa restaurant na yon mula gabi hanggang madaling araw ng sumunod na araw, July 17. Pagkatapos ng party, nagtungo si Paco pabalik sa kanyang tinitirhang condominium sa Quezon City. Upang patunayan ito, ipinakita ng depensa ang opisyal na logbook ng security guard ng kanyang condominium na malinaw na nagpapakita ng kanyang pangalan at ang eksaktong oras ng kanyang pagpasok, 2:45 ng madaling araw. Upang mas lalong patunayan ang kanyang presensya sa paaralan, tumayo sa korte si Rowena Bautista, isang instructor at chef sa Culinary Center. Sinabi niya sa ilalim ng sumpa na si Paco ay pisikal na nasa loob ng paaralan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11:30 ng tanghali noong July 16. Idinagdag pa niya na muli niyang nakita si Paco sa loob ng campus bandang alas 6:30 ng gabi sa parehong araw. Maliban kay Chef Rowena, tumestigo rin ang registrar ng paaralan na si Caroline Calleja. Sinabi ni Calleja na siya ang mismong nagproktor o nagbantay sa isang 2 oras na pagsusulit kung saan kasama sa mga kumuha at naroon sa silid si Paco mula 1:30 ng hapon. Ang mga patunay ng kanyang pananatili sa Maynila ay nagpatuloy hanggang sa sumunod na araw, July 17, 1997. Ayon sa mga record ng paaralan, pumasok muli si Paco para sa kanyang ikalawang round ng midterm exams na nagsimula ng alas 8 ng umaga. Base sa timeline na ito na binuo ng mga guro at opisyal ng paaralan, hapon na noong July 17 nang tuluyang umalis si Paco patungo ng Cebu. Para isara ang lahat ng posibilidad ng pagbabiyahe, nagdala din ng depensa ang mga tauhan mula sa iba't ibang airline at airport personnel kasama ang kanilang mga opisyal na flight records. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na walang pangalan na Francisco Larrañaga ang sumakay sa kahit na anong pampublikong eroplano noong July 16, 1997. Wala rin siya sa passenger manifest ng kahit na anong chartered o pribadong eroplano na lumapag o umalis sa Cebu sa mga tinakdang petsa ng krimen. Ang tanging flight record na nakita sa kanyang pangalan ay ang Philippine Airlines flight noong alas 5 ng hapon ng July 17, 1997 mula Maynila patungo ng Cebu. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga dokumento ng paaralan, logbook ng guard, flight records at testimonya ng mga propesor, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay nanatiling hindi natitinag. Pinagtibay ng mataas na hukuman ang desisyon ng mababang korte at dineklara na ang 7 akusado ay guilty ng walang kahit na anong bahid.
ng makatwirang alinlangan beyond reasonable doubt. Noong February 3, 2004, ibinaba ng Korte Suprema ang kanilang pinal na hatol. Ang 7 magkakasamang akusado, kabilang na si Paco Larrañaga, ay opisyal na hinatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Ang desisyong ito ay nagdulot ng malaking ingay hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Dahil sa tindi ng hatol, ang mga abogado ni Paco na sina Felicita Aquino Arroyo at Sandra Marie Aloso Coronel ay gumawa ng huling hakbang upang hilingin sa mataas na hukuman na tanggapin ang amicus curiae o ang legal na opinyon mula sa mga banyagang organisasyon tulad ng Basque Bar Council, BBC, Barcelona Bar Associations, BBA at Bar Association of Madrid. Ang 3 malalaking grupo ng mga abogado sa Espanya ay nagpakita ng matinding interes sa kaso dahil si Paco Larrañaga ay may dual citizenship. Isang mamamayang Pilipino, ngunit kinikilala ring mamamayang Espanyol na may pinagmulan sa Basque Country at dahil doon ay tinuturing na miyembro ng European Union. Kinatwiran ng Barcelona Bar Association na ang pagsasakatuparan ng pagbitay sa isang mamamayang Espanyol ay isang tahasang paglabag sa prinsipyo ng reciprocity sa ilalim ng international law. Ipinaliwanag nila na kung ang isang mamamayang Pilipino naman ang napatunayang nagkasala sa loob ng Espanya, walang kahit na anong korte roon ang magpapataw ng parusang kamatayan at hindi rin papayagan ng Espanya na i-extradite o ipasa ang isang tao sa isang bansang nagpapatupad ng capital punishment o bitay. Maging ang dating ambassador ng Pilipinas na si Selfrey Ordonez ay nagpahayag din ng kanyang saloobin at sinabing si Paco ay biktima ng isang malaking mistrial o maling paglilitis dahil sa hindi pagtanggap sa kanyang mga matitibay na ebidensya. Pumasok na rin sa eksena ang Fair Trials International, isang kilalang non-governmental organization na nagtatrabaho para sa mga individual na nakakaranas ng kawalan ng patas na katarungan sa mga bansang hindi nila sariling bayan. Sa pamamagitan ng delegate ng European Commission sa Maynila, nagsumite sila ang FTI ng isang amicus brief sa Korte Suprema ng Pilipinas. Sa kanilang legal na argumento, mariing sinabi ng FTI na sa ilalim ng parehong international law sa batas ng Pilipinas, si Larrañaga ay sumasailalim sa isang hindi patas na paglilitis at kailanman ay hindi binigyan ng sapat at tamang pagkakataon sa loob ng korte upang patunayan ang kanyang sarili na walang kasalanan. Mula noon, opisyal nang kinatawan ng FTI si Paco Larrañaga sa harapan ng United Nations upang iapila ang anilay matinding kawalan ng katarungan sa sistema ng Pilipinas. Ayon kay Sara Dimas, ang opisyal na tagapagsalita ng FTI na nagdala ng kasong ito sa pansin ng European Parliament at sa mga sunod-sunod na pamunuan ng European Union, si Paco Larrañaga ay nagsisilbi ng isang napakahabang sentensya sa loob ng bilangguan para sa isang krimen na physical na imposible niyang magawa. Paglipas ng mga taon matapos ibaba ang pinal na hatol ng Korte Suprema, ang ingay ng kaso ay hindi pa rin tuluyang naglaho. Sa halip na matapos ang usapin ay mas lalo pang lumalim ang pagkakabahala at hindi pagkakakontento ng publiko mula sa magkabilang panig. Para sa pamilya Tiong, nananatili ang takot na baka makawala ang mga pumatay sa kanilang mga anak. Para naman sa pamilya ng mga akusado, isang matinding kawalan ng katarungan ang patuloy na pagkakakulong ng 7 kabataan sa kabila ng dambuhalang alibay sa Maynila. Pero noong June 24, 2006, isang malaking pagbabago sa batas ng Pilipinas ang naganap. Tuluyang binasura at inabolish ng pamahalaan sa ilalim ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang parusang bitay o capital punishment sa bansa. Dahil dito, ang hatol na lethal injection para sa grupo ni Paco Larrañaga ay otomatikong nabawasan at napalitan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Pero panibagong galit at panghihinayang naman ang dinulot nito para sa pamilyang Tiong na umaasang mabibitay na ang mga salarin. Dahil sa kanyang dual citizenship at bilang anak ng Espanyol na si Manuel Larrañaga at ng Filipina na si Margarita Gonzales, na miyembro ng maimpluwensyang pamilyang Osmeña sa Cebu, pumasok ang gobyerno ng Espanya upang gumawa ng legal na paraan. Noong December 3, 2007, opisyal nang inihayag ng Spanish Foreign Minister na si Miguel Angel Moratinos
na magiging masaya ang kanilang bansa kung sa isang bilangguan sa Espanya itutuloy ni Paco ang kanyang habang buhay na parusa. Ito ay naging posible dahil sa pagpapatibay ng Treaty on the Transfer of Sentenced Persons, isang international na kasunduan na nagpapahintulot sa mga preso na bumalik at magsilbi ng kanilang parusa sa kanilang sariling bansa. Ang kasunduang ito ay pinagtibay ng Senado ng Pilipinas noong November 26 na may 17 pabor na boto. Noong September 2009, opisyal nang inaprobahan ng Department of Justice ng Pilipinas ang paglipat kay Paco. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding gulat at galit kay Thelma Chiong para sa kanya kahit pa may pagka-Espanyol si Paco. Kung sa Pilipinas ginawa ang krimen, dapat ay sa Pilipinas din ito nakakulong. Gayunpaman, ang hindi pagsunod ng Pilipinas sa kasunduan ay nangangahulugan ng paglabag sa batas internasyonal. Mismo ang Chief Presidential Legal Counsel na si Raul Gonzales ay nagpahayag ng pagkabahala na baka ituring ng isang rogue state sa batas ang Pilipinas kung hindi nito susundin ang kasunduan. Noong October 6, 2009 sa ilalim ng pagbabantay ng dalawang ahente ng Spanish Interpol, tuluyang umalis ng Pilipinas si Paco Larrañaga patungo ng Espanya. Isinalang-alang ng mga otoridad ang kanyang magandang asal at good behavior habang nakakulong sa New Bilibid Prison. At tinakda na itutuloy niya ang natitirang parusa sa Madrid Central Penitentiary sa Soto del Real. Ayon kay Justice Secretary Agnes de Vanadera, ang batas pa rin ng Pilipinas ang masusunod pagdating sa haba ng kanyang ipagkukulong. Sa Cebu, naglabas ng kanyang labis na pagod ang ama ng mga biktima na si Dionisio Chiong. Sinabi niya sa wikang Cebuano na pagod na ang kanyang buong pamilya sa kasong ito. Pinaglaban nila ang hatol ngunit malinaw na nais talaga ng gobyerno na dalhin si Paco sa Espanya at hindi nila kayang kalabanin ang pamahalaan. Masama rin ang loob ng mag-asawa dahil sa media na lamang nila nalaman ang tuluyang pag-alis ni Paco. October 7, 1999 natagpo ang patay si Judge Martin Ocampo sa isang hotel room. 5 buwan pagkatapos magbaba ng guilty sa kaso laban sa Chiong 7. Ang sabi ng investigasyon, suicide, pero wala silang naibigay na kahit na anong dahilan. Lumipas ang panahon hanggang sa sumapit ang taong 2019 kung kailan muling niyanig ang publiko dahil sa isang panibagong legal na kontrobersya sa Pilipinas. Noong August 30, 2019, ibinunyag ni Senator Panfilo Lacson na ang ilan sa mga natitirang convicts ng Chiong murder case ay malaya na at nakalabas na ng bilangguan. Hindi nagtagal, kinumpirma ng Nooy Bureau of Corrections Director na si Nicanor Faildon ang balita. Nakalabas na ng kulungan sina Josman Aznar, Ariel Balansag, Alberto Canio at James Anthony Uy, 4 sa 7 na patunayang may sala sa kaso. Ang paglayang ito ay naganap dahil sa controversial na Good Conduct Time Allowance Law, isang batas na nagbabawas sa mga taon ng pagkakakulong ng isang preso kung kanyang napatunayan ang kanyang mabuting asal sa loob ng mahabang panahon. Pero ang paglaya ng mga sentensyado sa isang karumal-dumal na krimen ay nagdulot ng napakatinding galit sa publiko at sa pamilya Chiong. Dahil sa tindi ng iskandalo, noong September 4, 2019 tinanggal sa pwesto ni President Rodrigo Duterte si Nicanor Faildon dahil sa pag-aproba sa paglaya ng mga convicts. Agad namang nakiusap at nanawagan ang mga magulang ng Chiong sisters kay Duterte na ibalik sa loob ng kulungan ang mga pinalaya. Kasabay ng hiling na imbestigahan ang naging mga hakbang ng pamunuan ng Bucor. Naglabas ng babala ang Pangulo at iniutos ang muling pagsuko ng lahat ng mga presong nakalabas sa ilalim ng GCTA na may mabibigat na kaso. Noong September 6, 2019, unang sumuko sa mga otoridad si Ariel Balansag at Alberto Canio matapos makansila ang kanilang paglaya. Pagdating naman ng September 18, sumunod na sumuko ang huling dalawa na sina James Anthony Uy at Josman Aznar. Ang 4 na akusado na sandali sanang nakalanghap ng laya matapos ang mahigit 20 taong pagkakakulong ay tuluyang binalik sa likod ng mga rehas upang ipagpatuloy ang kanilang habang buhay na sentensya. Dito nagtatapos ang huling yugto ng ating kwento, isang kaso na nagsimula sa isang maulang gabi sa Cebu noong 1997.
Dumaan sa Bitay, umabot sa bansang Espanya at muntik nang magtapos sa paglaya sa ilalim ng modernong batas. Ang Chiong Sisters case ay nananatiling isa sa mga pinakamalalim, pinakamabigat na sugat sa kasaysayan sa batas ng Pilipinas. Isang kwento kung saan ang bawat panig ay may kanya-kanyang dinadalang pagdadalamhati. At ang buong katotohanan ay tila tuluyan ang naiwan sa dilim ng nakaraan. Isang dekada na ang nakalipas mula ng maulang gabi na yon sa Cebu. Pero ang mga sugat na iniwan ng kasong ito ay nananatiling sariwa pa rin sa isipan ng mga sambayanang Pilipino. Sa pagdaan ng mahabang panahon, imbes na magkaroon ng malinaw na kasagutan, mas lalo lamang nadagdagan ng mga tanong at hanggang ngayon ay hati pa rin ang pananaw ng bawat Pilipino. Sino nga ba ang nagsisinungaling? Sino ang totoong nagsasabi ng katotohanan? Sila nga ba ang Chiong 7 na pinagkaitan ng patas na paglilitis at ninakawan ng kinabukasan sa kabila ng dambuhalang alibay sa Maynila? O ang pamilya ng Chiong na hanggang ngayon ay buong tapang na naninindigan na ang 7 kabataang ito ang kumuha sa kanilang mga anak? Walang nakakaalam kung saan ba talaga nagtatago ang buong katotohanan, kung ito ba ay nailatag sa loob ng silid hukuman o kung ito ba ay nananatiling nakabaon sa isang malalim na lihim na hindi na natin kailanman mabubuksan. At sa gitna ng lahat ng ingay ng mga debate sa internet, ng mga legal na dokumento at ng pagpapalit-palit ng mga batas, may isang napakasakit na katotohanan na hindi natin pwedeng kalimutan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita si Jacqueline. Habang si Mary Joy ay may malamig na puntod na pwedeng bisitahin at iyakan ng kanyang mga magulang, si Jacqueline ay nananatiling isang malaking blanko, isang multo ng nakaraan na walang kaukulang closure at walang maayos na himlayan. At sana ay magbigay tayo ng kahit kaunting sandali ng katahimikan at isang taimtim na panalangin. Ipanalangin natin ang pamilyang Chiong na dumanas ng malaking bangungot na pwedeng sapitin ng isang magulang. Ipanalangin natin na kung nasaan man si Jacqueline ay magkaroon siya ng kapayapaan at katahimikan. At higit sa lahat ay ipanalangin natin na balang araw ang liwanag ng totoong katarungan ay sumikat din sa ating bansa upang wala ng iba pang pamilya ang mga pa sa dilim. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.